para lahat tayo gising. Dito ba? Para lahat tayo nakakaunawa kung ano itong lesson na ito. Amen. Sa biyaya ng Panginoon, sana po maunawaan natin yung lesson na ito. The meaning of praise. Kasi meaning of praise, napaka-importante. Kita-kita natin kanina, nung praise and worship tayo, di po ba? Kapag papatay-patay, ang praise and worship natin, maaaring hindi tayo magtagumpay. So from the beginning, we are the frontliner, yung tong ating mga praise and worship. Frontliner yan sa lahat ng gawain. Kaya pag nasira ang ating frontliner, maaaring distraction ang ating service. Di po ba? Kaya dapat yung ating frontliner, dapat yan ready. Dapat yan malinis na malinis. Kasi mahirap tatayo, magpe-praise and worship dito, may dinadala. May dinadala at merong ginagawang hindi maganda. Kasi hindi magtatagumpay ang praise and worship kung meron kang dinadala. Amen? Pero pag-aaralan natin, pwede rin po pala na may dinadala ito, pero pag-aaralan natin maya-maya lamang po. Amen? So, ang ating title, The Meaning of Praise. Magbibigay lang po ako ng isang kwento. Mahilig kasi ako sa kwento. Mahilig kasi ako sa Marites. Dito ba? Mahilig ako sa Marites. Ang kwento raw ay ang lihim ng tagumpay. Dahil sa mga mag-aaral, laging may lihim ng tagumpay. Meron mo ditong isang binatilyo na mahilig mangarap. Ito raw yung binatilyong ito, gusto niya, paglaki niya o pagtanda niya, maging isa siyang inventor. Baka narinig na ni ate kasi teacher si ate, malamang nagagamit niya rin ito sa kanyang pagtuturo. Pero ito isang, sorry po, talagang matuyuin kasi nervyoso. Matuyuin ang lalamunan. Itong binatang to, sabi nga natin, ay mahilig mangarap. Sabi nito, gusto niya maging inventor. Ngayon no, napapansin niya, paano siya magiging inventor na napakahina niya sa mathematics at mahina rin siya sa science. Na alam natin ang mathematics at science, ito yung nagde-develop ng ating isipan kung paano tayo maging isang, yung bang maano yung technicality ng isip natin ma-develop, di po ba? So, sabi nga, susuko na lang ako kasi mahina naman pala ako. Kaya isang araw, naupo po siya sa ilalim ng malaking puno. Ngayon nakita niya yung langgam. May langgam siya nakita na buhat-buhat ang isang butil na kanin. Ngayon, itong langgam na ito, nagpupumilit umakyat sa makinis na bato. Kada akyat niya, dumudulas siya. Akyat siya, dumudulas siya. Hanggang sa nakasampung akyat siya, nakarating siya sa tuktok. Sabi niya, itong langgam na ito, napakaliit. Wala naman itong utak. Pinilit niyang umakyat doon sa madulas na ito, nadala-dala yung kanin. Ako pa kaya, na pinagkalooban ng Panginoon ng utak, galing at talino, susuko pa ba ako? Amen. So sabi nga, hindi dapat ako sumuko. Kasi itong langgam na ito na napakaliit, hindi sumuko, ako pa kaya, na binigyan ng talino, kakayahan, lakas ng ating mahal na Panginoon. Kaya pinagpatuloy nga ho yung kanyang pag-aaral. Ngayon, nung pinagpatuloy niya pag-aaral, maaaring sabi niya, bumabagsak ako, pero itutuloy ko ito dahil mayroong biyaya ang Panginoon. Anong aral na nakita po natin dito? Yung pagtatyaga. Di po ba? Kailangan, pag nag-aaral tayo, may tiyaga at mayroong determinasyon. Amen? So ngayon, ini-encourage ko kayo, pagtyagaan nyo na lang ito, magsasalita rito. Kasi meron din naman kayong mapupulot kahit pa paano. Amen? Amen. So, gising na, di ba?
Hindi po ba tayo nakatulog? Pastor, ulam natin yung kanina. Amen. Diba? So, ako medyo na-confused din kasi during our meeting sabi ng ating mga leader, Pastor, iba ang preaching, iba ang teaching. Sabi ko, paano ito? Paano ko i-deliver ito ng maayos? Nakita ko ang delivery ni Pastor Doming, patay na ako si Erlito Remorosa. Tapos, nakinig ako sa mga delivery ni Kuya Daniel. Ay, naku po, lalo nang namatay si Erlito Remorosa. Kaya, eto wala na talaga. Wala nang atrasan to. Kaya, biyaya ng Panginoon, subukan po natin. Amen. Tanong, bakit kailangan daw po natin pag-aralan ng praise? Meron po ba makakasagot? Encourage ko ang bawat isa sa atin, pwedeng anong tawag doon? Hindi, pwede tayong sumagot. May interaction. Kasi yung interaction, nagbibigay uto ng kaalaman sa bawat isa sa atin. Kasi maaaring yung kaalaman ko, iba ang kaalaman mo. Lagi sinasabi ko sa grupo namin, sa amin, lahat kami nagbibigay ng mga insight pag kami po ay nagba-Bible study. Maaaring may magaganda silang laman na hindi natin nalalaman. Kaya, napaka-importante lagi na merong interaction, lalo na nga po sa ganitong lesson. May interaction. So, makikita nyo, ano po ba ang meaning, yung kahulugan ng praise? Bakit kailangan pag-aralan natin ng praise? Sa pag-aaral daw po, ang praise daw po, o pagpupuri, ay mahalaga. Bakit daw po? Dahil ito raw po ang pundasyon. Amen? Sabi ni Ate Rose, amen. Kasi ito raw po yung pundasyon ng ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, dito nag-i-start foundation. Di ba? Pag mahina ang foundation ng isang building, lalaglag. Amen? Kaya pag mahina ang praise and worship natin, babagsak tayo. Kaya ako ay ang tawag dito na pumayag sa kanila na kahit busy-busy rin tayo, pumayag ako sa kanila, sige, magkaroon tayo ng lesson ng praise and worship. Kasi napaka-importante yung pala. Kasi ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Amen? So, kaya kailangan po natin yung praise and worship. At sabi ko nga sa inyo kanina, ito po yung frontliner ng ating service. Kapag walang praise and worship, parang patay. Di po ba? Parang patay. Kaya kanina, ang ganda lang na yung mga member ko, hindi ko naman po masisi, talagang mahirap yung aming mga scheduling. Ngayon lang sila nag-practice, pero biyaya ng Panginoon, maganda naman. Maganda naman na kinalabasan. Maraming nagtuturo, maraming mga nag-guide. Salamat po sa inyo lahat. Amen. Kasi kayo rin po ang isa ring aming inspirasyon para magkaroon po kami ng talagang tama at maayos na music ministry. Amen. Salamat po sa inyo lahat. Amen. Sige. Tutuloy pa ba natin? Tuloy natin. Amen. 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 So, magbibigay po tayo ng mga dahilan kung bakit kailangan natin pag-aralan. Konting background, napakahaba, no? Introduction pa ng haba na. Kasi pastor talaga. Sabi mo, 1 oras lang. Bakit ako mapapahaba? Ano po? Okay. Pero po, meron tayong mga dahilan kung bakit dapat tayo natin pag-aralan ang praise and worship. Number 1, nagpapakita raw po ng pagkilala sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang pagpupuri at ang pagpapakilala sa kadakilaan ng ating mahal na Panginoon. Sorry po. So, number 2, nagpapatibay daw po ng relasyon sa ating mahal na Panginoon.
So kung tayo raw po ay nag-worship, kung tayo raw po ay nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, ito yung nagiging connection natin sa ating mahal na Panginoon. Kasi habang nagpupuri ka, habang pinupuri mo ang Panginoon, para bang damang-dama mo na mayroon tayong connection sa ating mahal na Panginoon. Di po ba? Napapansin nyo na tingnan nyo kung papatay-patay kang gano'n. Parang ano bang nakikita nito sa nakikita ko? Di po ba? Dahil sila, puri-puri sila. Bakit ako ganito lang? Kasi pinipigilan mo ang sarili mo. Amen? Ngayon, papurihin mo ang Panginoon. Papurihin mo ang Panginoon. Lalabas at lalabas yung connection natin sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya napaka-importante na may praise and worship. Amen. Number 3, nagdudulot daw ng pagbabago ng puso at isipan natin. Di ba napakaganda pala? Nagpag-praise ka, nagdudulot daw po ng pagbabago ng puso at isipan natin. Kasi minsan, kapag ang isipan mo nasa labas, nagpe-praise and worship ka, anong mararamdaman mo? Isip mo, mamaya pupunta ko sa bata pagkatapos ito. Di ba? Anong mayroon na connection sa Panginoon? Mamaya pala kainan na. Di ba? So, iba talaga kung may connection tayo sa mahal ng Panginoon. Amen? Number 4, nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan. Meron man tayong dinadala, meron man tayong problema, meron tayong struggle. Pag nagpupuri ka sa Panginoon, may kapayapaan. Amen? Paano ka tamakangiti kung ikaw may problema? Pero pag nagpupuri ka sa Panginoon, payapa. Di po ba? Hindi paglabas dito sa simbahan, may problema. Pero pag nagpupuri ka sa Panginoon, payapa. Amen? Number 5, nagiging testimonya sa iba. Nagiging testimony daw po tayo. Amen? Pansinin nyo, sabi ko nga kanina, ano ang nakikita ni Kuya Dario, ano nakikita ni Ate Sharon, tumatalong-talong pa siya. Diba? Ano nakikita, tumataas-taas pa ang mga kamay niya. Sa pagkilos natin, dahil may relasyon tayo sa Panginoon, yung pagtayo-tayo natin, pagtalong-talong natin, isang testimony natin, na meron siyang nakikita na hindi natin nakikita. Amen. Amen. So, ibig sabihin, pag nagpe-praise and worship tayo, nakikita mo yung testimony niya na meron siyang nararamdaman na hindi natin nakikita. Ngayon, makikita mo siya. Ganun pala yun. Ibig sabihin, dapat pala, ganun din ako. Nabaramdaman ko rin kung ano nararamdaman niya. Amen? Kaya napakalaga ng praise and worship. Amen? So the meaning of praise. Haba. Anong oras na? Sabi ko sa mga member ko kahapon, anong mga nakaraan, kakayanin ko ba? Sabi ko, subukan natin kasi hindi tayo teacher, hindi tayo instructor, pastor tayo, pero bago pa lang nagpa-pastor, kaya sa biyaya ng Panginoon, praise the Lord, ay mapagtagumpayan ulit natin. Amen? Amen? Ngayon, mayroon pa po akong isang katanungan. Kung dami katanungan ito si Pastor, kala ko magtuturo lang. Sino raw po ang may karapatan sa pag-aaral ng praise? Baka siguro naman, makakakuha na ako ng sagot sa inyo. Wala pa rin? Lahat. Ano? Sa lahat, basta ko sumadala. Amen? Sa lahat. Oo, tama si Kuya. Wala akong chocolate. Pero maganda yung aking quiz mamaya, yung mga pa-price ko. Kasi yung pa-price natin, ano yun, parang, kumbaga, nasa technology na. Sabi ko nga kung sana kung kasi sa amin, sa company namin, yung mga naka-display na mga cellphone device, mga sa Jarir, mga naka-display na mga Huawei dyan,
pag kumbaga tapos na siyang i-display, ibabalik sa amin yung babalik sa opisina yon, ibebenta naman sa amin ng murang halaga. Parang ang problema, hanggang ngayon, wala pang ina-announce na email. Kasi agawan din pag ano sila ng ganon, agawan din yung bibili. Although brand new siya, pero naka-display. Display lang siya. So sa susunod siguro, magkakaroon na tayo. Biyaya ng Panginoon. Amen. Wala ngayon, pastor, kaya pagpasensya niyo na kung sa susunod siguro, pag-biyaya ng Panginoon. So, ano sabi natin, sino daw po may karapatan na mag-aaral ng praise? Lahat daw po. Lahat may karapatan na mag-aaral ng praise. Lalo na daw po yung mga mananampalataya, mga nagdadais makakilala ng Diyos, at sa mga lingkod ng Diyos. Sino ba yung mga lingkod ng Diyos? Amen. Tayo, di po ba? Pastor, elder, lahat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At lahat ng mga nilikha niya na may hininga. Amen. So, ang pagpupuri daw po ay hindi limitado o eksklusibo sa isang reliyon, sa isang grupo. Ito po ay para sa lahat. Amen? Amen. Praise God. Tapos na ang ating background. So at least, meron na kayong hint kung paano yung praise. Kasi mahirap magturo dito na hindi natin nauunawaan kung ano ituturo natin. At hindi nauunawaan ng estudyante kung ano yung sinasabi ng nasa unahan. Hindi po ba? Kaya kailangan magbigay tayo ng background para maunawaan po natin. Amen. Kasi itong mga lesson na to, binigay din lang to ni Kuya Daniel. Si Kuya Daniel ang author nito. Kaya utang na loob natin kay Kuya Daniel ang lahat ng ito. Amen. Siya lahat ang nakayos nito. Kaya itong topic na to, si Kuya Daniel ang author niya. Kaya susundan natin yung kanyang lesson na binigay. Okay. Introduction tayo ngayon. Meron na kami ganito, kaya napapractice na ako, kuya. Bumili na kami. Kaya ito. Pwede mong pakibasa, kuya, yung ating nasa introduction. Wala pong wala nang battery talaga. Ito po yung introduction. While the subject of praise and worship is one of the important themes of the Bible, it also one of the most neglected. The practice of pure spiritual praise and worship has been forgotten as vital aspect of our ultimate calling in Christ. However, God is restoring this ministry to His people who spiritual renewal with sweeping the world today is the restoration of praise and worship to the church in this prophetic era. If we would dissect and analyze praise, what would we discover at its core? What is the essence, the substance, and the nature of praise? What does true praise consist? What are the vital elements involved? Amen. Kung papansinin natin, bakit itong si Pastor nilagyan ng color coding? May yellow, may blue, may pink, may green, may yellow, may blue. Nilagyan ko ng color coding para lahat makapag-participate. Amen. Ngayon, pababasahin ko si Kuya sa yellow bago natin i-explain bawat isa. Kasi, mahirap dito na, alam natin, lalo na ako, may kakulangan tayo, hindi tayo magaling. Kaya talagang dinidetalye ko para magkakaunawaan tayo sa isa't isa. So, kay Yelo muna, si Kuya. Pakibasa mo uli, Kuya. Ikaw naman. Sabi ko, lahat kayo pababasahin ko. Wala na po yan. Kahit siguro, ayun. While the subject of praise and worship is one of the important things of the Bible,
This is also one of the most neglected. Amen. Anong pakaunawa natin? Meron po ba konting pag-unawa? So, baka magtagal. So, sabi ro daw po, ang praise and worship daw po ay mahalagang tema sa isang Biblia o sa isang mananampalataya. Kaso, ang problema, napapabayaan. Bakit? Dahil daw po sa modernong panahon natin. Amen? At sa kakulangan ng spiritual na pag-aaral natin. Amen? So, nasa yellow na tayo. Punta naman tayo sa blue. Amen? The practice. Nga, Kuya Alvin. Ito si Kuya Alvin ang lagi akong, ewan ko. Amen, Kuya Alvin. Thank you po. The practice of pure spiritual praise and worship has been foregone as a vital aspect of our ultimate falling in Christ. Amen. Thank you, Kuya Alvin. Ang sabi po rito, ang spiritual praise, pagpupuri minsan napapabayaan na. Tinatalikuran na raw po. Kaya, ang sabi, nararapat lamang na maglaan tayo ng oras upang maibalik ang tamang pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Di ba itong aral natin kagabi? Hindi aksidente. Yung ating aral, di ba, ating Bible study. Hindi pwede na ngayon, mainit ka sa Lord. Bukas wala na, patay na naman. Hindi pwede sa isang araw, kumakanta-kanta ka rito, sa isang araw naman, patay ka na naman. Hindi pwede. Dapat daw po, oras-oras, mainit tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise God, napakabuti ng Panginoon. Sino na sumunod sa kulay pink? Ay, pink to pink. Maganda kasi nasa pink. Amen. Kaya, si ate. However, God is restoring this ministry to His people who Satan tried to grab, tried to control, and wanted to return to Him. Amen. Ate, pwedeng pakitulungan ako? Ano kaya ang paunawa natin? Walang mali rito. Mag-share tayo ng ating mga kaalaman. Yun nga po. Ni-restore ulit ni God. Kasi, di ba nga po sa pangalawang lesson natin, Satan tried to grab po yung music para sa atin. Dahil po, si Lucifer, sa angel of God, sa fall angel po. Yun. Amen. Kita mo, ang galing ni ate. Ibig sabihin, magaling ang instructor sa lesson number 2. Amen. Palapakan natin si Kuya Daniel. Kasi naunawahan niya di ba? Amen. So tama, yung pilit na sinisira ng ating kalaban, hindi mananalo sa ating mahal na Panginoon. Ire-restore at ire-restore niya. At kung sino man dito na nagpe-praise and worship, nakakala niya tagumpay na siya, hindi ho. Ibabalik at ibabalik, i-reveal at i-reveal kung sino man tatayo rito na may ginagawang hindi maganda. Amen. Amen. Kaya nandito po tayo ngayon sa pag-aaral na ito. Amen. Sa kulay green, si Ate Jazz na isang inspirasyon. Di po ba? Amen. Na makikita natin kay Ate Jazz at kay Kuya Bong, talaga naman isang modelo ng isang pamilya. Nakita ko profile nila, talagang mahal na mahal nila ang isa't isa at ang kanilang mga anak, mga professional na. Sabi ko nga, Marites, ang pastor ninyo. Amen. Kasi sa totoo lang, ang isang pastor dapat tinitingnan lahat ang kanyang mga tupa. Hindi pwede na ikaw ay nagpapastor dito na wala kang nakikita sa mga tupa mo. Di po ba? Hindi pwede nagtuturo ka rito, mali naman yung mga kinikilos ng iyong mga tupa. Amen. Amen. So sorry po. Continue po ate. The great spiritual renewal which is
sweeping the world today is the restoration of praise and worship to the church in this prophetic era. Amen. Ate, baka pwede nyo rin akong tulungan. Yun nga po, restoration din po yung ibig sabihin dyan. Which is, ngayon nga po, dumadami na po yung mga Christian church na sa ngayon nga po ay, di ba, compare before na parang pigil, lalo na po dito sa Saudi, pigil yung mga spiritual church, ganito mga Christian church. So, in this world today, yung prophetic nga, yung ganyan, na mga churches ay nagbubloom na, nire-restore ulit ni Lord. Amen. Ate, wala akong chocolate ha. Pabayaan na lang. Thank you. Napakaganda talaga. So, napakaganda na meron na talagang interaction. Kasi lahat matututo tayo. Pipilitin natin matuto. Katulad ng langgam. Di ba? Nagpupumilit umakyat sa makinis na bato. Kahit sa anong hirap, pinilit niya. Ganon din tayo. Pinilit ko nga matutunan itong pag-aaral to kahit hindi ako teacher, hindi ako instructor. Pinitin din natin. Amen? So, punta naman tayo sa kulay. Ano na ba tayo? Yellow ulit? Kay yellow ulit. Kay Ma'am Nars. If we could dissect and analyze praise, what would we discover at its core? Ano raw po? Nagtatanong siya. Amen? Nagtatanong siya. Kung ihimayin daw po Himayin natin. natin yung pag-praise natin sa Panginoon. Ano yung kailaliman or ano yung meaning? Ano daw po yung matutuklasan natin? Ano daw po yung matutuklasan Mati-discover natin. Amen. So, kung talagang pag-aaralan natin yung core, yung kaibitura. Kasi pag sinabing core, sa amin, sa mga technical, pag sinabing core, ito yung kami yung mga management sa amin. Kapag sinabi, core team yan. Core team yan kami yung mga management. So dito, sa ating pag-aaral, kayo yung core. Kayo yung core ng gawain, yung praise and worship. Kaya sabi ko nga po kanina, kapag nasira na ang praise and worship, baka masira na yung ating service, made-distract. Pero at the end ng worship, ng service, panalo pa rin ng Panginoon. Kahit anong kilos galaw ng kalaban, at the end, panalo pa rin ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. Praise God. Salamat. Saan na po tayo? Blue. Sa blue na uli tayo. Sino si blue? Amen. Ayun, amen. What is the essence, the substance, and the nature of praise? Amen. Kuya, pwedeng meron kang sa puso mo? Sorry, hindi po ako makaintindi na. Marunong po ako bumasa, pero hindi. Amen. Amen. The essence, sabi na ho dito, the essence, substance, yun daw po yung nature ng pagsamba natin. Yung pagpupuri natin. Yung pagpupuri natin na naglalaman ng malalim na spiritual na kahulugan na nakatuon sa pagkilala natin sa ating mahal na Panginoon. Yun yung essence. Amen? So, dito sa pamamagitan daw po ng pagpupuri natin, dito makikita yung pagsamba natin, yung pagtanggap natin, yung pagluhod natin, yung pagpapakumbaba natin. Amen? So, punta tayo kay Kulay Pink, kay Kuya Fred. What does true praise consist? What are the vital elements involved? Amen. Alam niyo po, natutuwa lang ako. Yung mga bagong member namin, almost 2 months pa lang sila. Pero iba na silang magbigay ng mga insight sa amin. Kasi talagang biyaya ng Panginoon, siguro talagang kung ang puso mo at isipan mo ay willing na magpagamit sa Panginoon, ay talagang makikita mo sa kanila. Kaya salamat kay Kuya Jonathan kung paano sila hinubog
ni Kuya Jonathan habang sila po ay nasa accommodation. Sabi ko sa inyo, Marites ang pastor nyo eh. Anong ko mga history nyo? Wala kayong may tatago sa akin. Tatahimik to si pastor, ito pala, Marites pala to. Kaya nagpapasalamat lang po ako sa ating mahal na Panginoon kasi si Kuya Jonathan noon talagang nag-disciple dito kay Kuya Fred tsaka kay Kuya TJ. Ngayon naman po, si Kuya Fred tsaka si Kuya TJ, sila naman ang umaalalay doon sa kanilang mga kasamahan. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon. Amen. So, tapos na tayo ron. Sabi nga natin, ang tunay na papuri ay binubuo ng pagkilala, pasasalamat, pananampalataya ng buong puso sa ating mahal na Panginoon. So, tapos na tayo sa introduction. Ilang oras na? Sakot po. Siguro, please natin. Ang daming pa-side ni Pastor. Definition of praise. Sino po magbabasa? Sige ate, basahin mo muna. Diretso. Praise is primarily the expression of admiration and voice of our approval of God, making mention of His goodness and blessing. Amen. Doon na lang muna, huwag na natin basahin diretso kasi magtatagal po tayo. Meron kang konting insight, ate? Pas po na. So, napakaganda na ho na dapat umpisahan natin ang ating service o ang ating praise and worship sa papuri, pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Dapat doon pa lang, nagsisimula na tayo. Amen? So, sa kulay blue naman tayo. Sino po si kulay blue? In its fullest sense, it also includes the expression of gratitude and thanksgiving for favors received. Thus, praise and thanksgiving are frequently linked together. Amen. Sabi na baka, bakit si Pastor, yung kanya kang mga member, hindi niya pinipigo. Meron kang, ano dyan, kuya? Kuya TJ? Pasko na. Okay. Sige po. Ano sabi na po rito? It's foolish. Nasa nagawa tayo. It's foolish. Yeah. Sabi na po rito, kapag daw po tayo nagpupuri, dapat kasama rin dito yung pagpapahayag, pasasalamat, at pasasalamat sa mga favor at mga blessing na pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Nakukuha pa po ba? Amen. Nakukuha pa po ba? Amen. Amen. Thank you po. So, nasaan na tayo? Kulay pink na ba? Sino ang sumunod? Opo. Amen. Our praise usually involves thanksgiving to, and we minister to God in praise for all the blessings and benefits He has brought into our lives. Amen. So, ang papuri lang po ay kasama rito yung pagtanggap natin sa ating mahal na Panginoon. Yung pasasalamat sa mga blessing na ating mga na-receive. Amen. Si Ate Bojoy, ang TikTokers. TikTokers ba? Ay, hindi, ano pala to? YouTubers. We open our hearts to Him and testify of Him before others. Amen. Any insight, ate? Pass mo na si ate. Sabi dito, we open our hearts to Him and testify of Him before others. Binubuksan daw po ang ating puso sa pag tayo daw po ay nagpe-praise. Di ba? So, dapat daw po nagtitiwala tayo sa ating mahal na Panginoon, nagpapakumbaba, nagsasubmit, nagpapasalamat. Amen? So, si kulay ano na ba tayo? Kulay yellow. Praising in spirit. Praising in spirit and truth leads to deeper experience of worship in spiritual communion with the Father. Amen. So, ito na po yung pagsamba na nagbubula sa ating espiritu ng katotohanan na nagbubukas ng pintuan na mas malalim na karanasan sa pagsamba. Kaya napaka-importante
alam natin ang praise. Amen? Sino na sumunod? John 4:24 na. So kanina narinig ko ito kay Ma'am Josel. Ito ang kanyang verse, di ba? Sabi niya, God is Spirit, and His worshiper must worship the Spirit and in truth. Amen? So kung sasummarize natin yung definition of praise, ibig sabihin, binubuksan daw po natin ang ating puso sa Kanya. At nagpapatotoo tayo tungkol sa Kanya sa harap ng iba. Ibig sabihin, nagiging sample tayo para sa iba. Kasi kung anong nakikita nga ng iba para sa atin, yun ang tutularan. Kaya mag-ingat. Kung tatayo ka rito at mayroon kang ginagawang hindi maganda, paano ka tutularan? Iba kasi yung sinasalita mo, iba pinapraise worship mo, iba ang iginagalaw mo sa labas. Dapat, kung anong kinakilos mo rito, dapat nakikita sa ginagawa mo. Amen. Sabi nga ni Pastor, unang lesson, dapat nagbabago. Binago na tayo ng ating mahal na Panginoon. Kahit anong mga instrumento hawakan mo dyan, kung hindi ka nagbabago, wala rin. Dapat ikaw muna ang magbago. Hindi mo baguhin ang instrumento. Ang baguhin mo, sarili mo. Amen? Salamat. Thank you, Lord. So, sunod tayo. Lapit na. Letter C na tayo. Benefits of praise. Sino na ang makakasa? Benefits of praise. Presence of God with anointing and deliverance. There is a release of spiritual gift and spirit and prosperity. Prophecy. Amen. Sample daw po, kapag nasa presensya tayo ng ating mahal na Panginoon, anong nararanasan natin? Masaya, kapayapaan, kagalakan, at katiwasayan. Amen. Ano naman yung sinasabing spiritual gifts? Pinapakita raw rito yung mga spiritual gifts. Saan ba yung spiritual gifts? Yan daw po yung mga kaalaman. Minsan, mapapansin nyo, may discernment tayo. Ano yung mga discernment natin? Nakikita natin yung nararamdaman natin, yung mga ikinikilos ng mga tupa natin. Yun yung kilos ng banal na Espiritu. Na kahit hindi mo nakikita kanyang ikinikilos, nararamdaman mo may ginagawang hindi maganda. Amen. Iyan sa spiritual gift na binibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Lalong-lalo na nga po sa mga pastor, binibigyan talaga siya ng favor ng Panginoon sa mga discernment. Napapansin nyo, bakit si pastor ganun? Napaka-judgmental. Diba? Bakit si pastor napaka-judgmental? Hindi o, kasi may pinapabatid ang banal na Espiritu kay pastor. Kasi, kung talagang ikaw ay mananampalataya, dapat nagpapakorek. Dapat nagsasubmit. Amen? Kasi kung hindi ka nagpapakorek, ibig sabihin, kalos ang puso. Hindi ka nagpapakorek eh. Ang taas ng pride mo. Ang taas ng pride natin. Di ba? Kahit nung yung aral ni Kuya, si Satanas, di ba? Ang taas ng pride niya eh. Kaya nagkaganon siya eh, di ba? Gusto niyang tapatan ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Amen. So, sumunod tayo. Ano susunod na verse natin? Victory over enemy or oppositions. 2 Chronicles chapter 20, verse 21 to 22. Amen. And when he had consulted with the people, he appointed those who should sing to the Lord, and who should praise the beauty of holiness, as they went out before the army, and were saying, Praise the Lord, for his mercy endures forever. Now when they began to sing and to praise the Lord, set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir,
who had come against Judah, and they were defeated. So dito makikita natin yung praise pala ay pwede din gamitin to gain victory against our enemy. Amen. Ito enemy, dito sa 2 Chronicles, enemy to na physical. Amen. Physical to na enemy, pero pwede din siyang gamitin for the enemy nga, yung spiritual battle ba? Amen. Pwede din yan sa praise. Yun lang po. Amen. Amen. May sasabihin pa ba ang inyong mga ngaral dito? Ay, teacher, yung nag-explain sa atin. So, mag-submit tayo sa teacher. Amen? Pero sabi nga raw rito, dagdagan natin, dapat nga raw po, sabi natin, sinasabi natin, kapag ang frontliner ang nasira, maaari masisira lahat, nade-distract lahat. Kaya, dapat ang frontliner laging ready. Amen? Laging ready. Nagsasacrifice. Mamaya makikita natin kung paano ang sakripisyo. Amen? Victory over carnality. Sana meron din magbasa ng gano'n para mabilis tayo. Number 3, victory over carnality. Yung verse kuya? Verse isang 22:3. Ngunit ikaw ang banal na pinaparangalan at sa Israel ikaw ay pinapurihan. Sorry kuya, tapos na pala yan. Mali ako, sorry po. Yung 145 muna, dun tayo sa 145. Ito ba? Hindi, tapos na rin yung Chronicles. Kasi magaling si ate, nakuha niya kagad lahat eh. Yan, dyan ka na ngayon sa 145. Psalm 145, verse 21. Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh. Habang nabubuhay sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Amen. Yung pang susunod na verse, mamaya natin, kuya, sige, ikaw pa rin kuya. Ang nasa tao ay walang katapusan, tulad ng libingan, laging naghihintay. Dinadalisan sa apoy ang ginto at pilak. Ngunit ugali ng tao ay makilala sa gawa araw-araw. Amen. So, isa-summarize natin yung mga binasang verse ni Kuya. So, alam niyo po ba na habang nagpupuri tayo dito, habang kumakanta tayo, pinupuri natin ang ating mahal na Panginoon, ito raw po ang nagiging depensa natin sa kilos galaw ng kalaban. Dahil ang kalaban nagsisimba rin. Pero kapag tapat na nagpupuri ang mga leader dito, ang mga musikero dito, papansinin nyo may lalabas. Pansinin nyo, may lalabas dyan. May lalabas dyan. Nangingilabot ako, oh. May lalabas dyan. Kasi ang kalaban nagsisimba rin. Amen? Makakatakot, di po ba? Nagsisimba rin ang kalaban. Kaya kailangan, yan, pag nagpupuri tayo, depensa natin yan sa kalaban. Amen? Kaya napaka-importante na nagpe-praise tayo. Amen? Amen. Bakit bigla ako kinalimutan? Praise God. Lasa, letter din na po tayo. Amen? What is the sacrifice of praise? To praise the Lord for something He has done, and after we have been emotionally stirred up toward Him is easy, but to praise the Lord as a sacrifice is a different matter. Amen. Ano ibig sabihin ko yan? Meron kang insight? Pass po muna. Pass mo na si Kuya. Sabi raw dito, madali ang mag-praise, madali ang magpuri kung nakaka-receive tayo ng mga pagpapala. Di ba ba? Napakadali naman talagang mag-praise. Ano ang ating topic? What is the sacrifice of praises? Ay, sacrifice pala. Ang dali talagang magpuri kung nakakatanggap tayo ng mga biyaya, nasasagot yung ating mga panalangin, di ba? Pero, ang sacrificial praise daw, yung binibigay natin, yung hindi madali nating ibigay. Amen? Kasi, pagpapansinin nyo, yung
Kung may nakakatanda doon sa balo at ang mayayaman. Di ba? Ang binigay ng mayayaman, yung sobra lang sa kanila. Di ba? Hindi mahirap ibigay yun. Kasi sobra eh. Hindi ko kailangan yan eh. Di ba? Ang mahirap ibigay, yung kailangan mo. Kaya pinagpala ang balo eh. Dahil yung kaisa-isa niya na lang sa lapi, yung pang binigay niya. Nasamantalang yun ang kailangan niya. Yun ang sacrificial praise. Amen? Di po ba? Nakukuha hanggang ngayon? Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. So tumako tayo doon sa kulay blue. Si kulay blue naman, isang sino ang kulay blue natin? Ay, si ate, ay, wala akong problema rito. Kayang-kaya na to. Christians should maintain lively praising despite being heavily laden. So, pinapahiwatig sa line na to, sa sentence na to na tayong mga Christian, tayong mananampalataya, despite daw sa burden na meron tayo, despite sa problema, despite sa trials, dapat nandun pa din yung puso natin na nagagalak tayong magbigay praise, pagbigay pasalamat sa ating Panginoon. Amen! Bigyan natin ang palakpak si ate. Sabi ko na eh, hindi ako mahirapan eh. Buti na lang, marites talaga si Pastor. Alam mo kilos galaw ng mga member. Amen! Sige po, si Kuya naman. We are not dead praisers in Christ. Only the dead do not praise the Lord. Amen! Ang pagkakaintindi ko lang po dito yung ang mga namamatay lang po yung mga hindi namamatay, mga nagpe-praise kay Lord. At ang mga namamatay lang is yung hindi nagpe-praise kay. Amen? Pwede siguro pakitulungan uli ni ate. Baka may kadagdagan si ate. Babasahin ko ulit. We are not dead praisers in Christ. Only the dead do not praise the Lord. So tayo, di ba, buhay tayo. Buhay. So dapat kung mananampalataya, kung magbibigay tayo ng praise sa ating Panginoon, ipakita natin, nandun yung kagalakan, nandun yung pagiging buhay sa ating puso. Hindi yung magpipraise tayo, pero yung mukha natin para tayong namatayan, para yung may kalungkutan sa mukha. I-praise yun. So dapat nakikita sa kung paano tayo gumalaw, yung pagiging buhay. Amen! Salamat ulit, ate. Kaya tinatanong ko si Kuya Alvin, anong pangalan ni Kuya Alvin? May lesson ako narinig sa kanya nung umatin ako sa kanila ng practice eh. Dapat daw ko, pag umaawit ka, may puso. Di po ba? Nararamdaman. Hindi ka patay. Di ba, Kuya Alvin? Hindi ka patay. Kaya pag tayo, nagpe-praise, dapat may puso. Ramdam mo na buhay ang pagkanta, hindi patay. Pwede ako kaya ko rin kumanta eh. Di ba? Pero kakanta ko, gano'n lang. Gano'n lang, babasahin ko lang siya. Pero ang sabi nga ni Kuya Alvin, dapat may puso. Yun ang patotoo. Hindi ako nagsabi nun. Yung Biblia. Hindi tayo patay para magpapuri sa Panginoon. Buhay tayo. Amen? Amen. Praise God. Nasaan na tayo? Ay, mali ako. Next, nabasa na po ba natin to? Psalm 115? Hindi ba po? Sige po, Kuya. Pakibasa. Psalms 115 verse 17. Di na siya mapupuri niyong mga taong patay, niyong mga nahihimlay sa malamig na libingan. Amen. Almost the same. Almost the same. So hindi na natin palalaguin. Baka humaba ang aral. Amen. Amen. Yun. Si Kuya Engineer. Hallelujah. So, there is a distinct difference between praising God and offering a sacrifice of praise. Hebrew 13:15. Kaya ni Kuya yan. Engineer yan. Kaya niya yan. Sukatan mo na. Kaya yan. Pag hindi niya nakaya, andito ang general. Di ba? Ay, totoo naman sa pamilya eh. Dapat nagtutulungan eh. Ito po ang sa Hebrew 13 verse 15. Sa pamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid baga
ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Hallelujah. Amen. So, sa ano ko po, Pastor, dapat yung praise and worship natin, dapat yung nandyan yung parati yung Panginoon. Amen. Siya parati ang ating papupurihan. Amen. Siya yung number one. Wala tayong ibang papupurihan kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Parang pangalapos ko yan. Kay ate namang mga awit. Mga awit to. Kaya kailangan ready ang ating mga awit. Jesus is the... Saan ba tayo? Sorry po. Sorry po. Masyado mabilis si Pastor. Gusto ko agad matapos. Jesus is the only and ultimate sacrifice of God for the redemption of mankind, but we are to offer up a sacrifice of praise to God, which are spiritual. 1 Peter 2:5. Basahin natin 1 Peter 2:5. Yun. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging magpakasasilbuting banal upang maghandog ng mga lahain ng ukol sa Espiritu ng mga kalulugod sa Diyos sa pamamagitan sa Heso Kristo. Amen. Sabi na ho rito, you also like living stones are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. Ang papuri nga po ay napakahalaga. Ang praise ay napakahalaga. Lalo na daw po, kung ito ay ginagawa natin sa panahon na mayroon tayong mga trials. Amen? Ang papuri ay napakahalaga, lalo na sa mga panahon na mayroon tayong mga pagsubok. Amen? Dahil sa mga panahon daw po ito, dito napapahayag yung tunay na pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sumunod tayo sa anong next natin? Yun. Being through sacrifice. Sino na babasa? Wala akong problema rito. Kaya Ate Rose. Amen. Amen. Being a true sacrifice, it must cause the offerer. Psalms 51:17. Basahin ko po sa Tagalog. Amen. Ate. Ang mga ayin sa Diyos ay bagbag na loob. Isang bagbag at may pagsisising puso. O Diyos ay hindi mo wawaling kapuluhan. Kailangan po, mayroon po tayong pagsisisi bago tayo mag-praising sa Panginoon. Amen. Kailangan linisin po natin ang ating puso. Amen. Bago tayo lumapit sa Diyos na magpuri sa Kanya. Amen. 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 Po. Parang pakalapit sa po. Nasaan na tayo ngayon? Buhay pa po ba ang lahat? Amen. May nakita akong tulog? Pumalakpak ang tulog? Walang tulog. Amen. Buti na lang. Buti na lang. Walang tulog. Salamat sa Panginoon. Lahat attentive. Amen. Yun. Dito na tayo. Sacrifice of praise. Si ate. A sacrifice of praise is not the praise we offer when everything is going nicely and we are happy and feeling blessed. Amen. Sabi raw rito, ang sacrifice ng praise at pagpupuri sa Diyos, kahit daw po sa gitna
ng ating pagsubok, kawalan, sakit karamdaman, ay dito pa rin pinakikita yung tunay na pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan daw po ng malakas at ugnayan natin sa banal na Espiritu. Dito binibigyan natin ng kalahatian ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Sa blue tayo ulit. Ay, si blue ba may nagbasa na? Wala pa. Yung pala, nauna na ako. Si blue, sino si blue? Ayun, si ate. The sacrifice of praise is something we offer to God when we do not feel like praising Him, when everything seems to be going wrong, when our world seems to be falling apart, when God seems to be a million miles away, when prayers do not seem to be heard, mostly answered. Amen. Sabi nga natin kanina, dito raw po pinakikita yung tunay na pananampalataya at pagkilala natin sa ating mahal na Panginoon. Sa kabila man ng mga struggle, sa kabila man ng mga pagsubok, sa kabila man ng meron tayong mga nararamdaman, dito pa rin mapapakilala yung ating sacrificial praise. Amen? Si White naman. This kind of praise does not come easily. It is not a cheap thing. It is the praise to you to offer to God when it really costs something to do it. Amen. Hindi ko na marites itong dalawa eh. Kaya hindi ko alam. Pero biyaya ng Panginoon, nakikita ko sa mga mata ng ating kapatid na malinis ang puso nitong dalawang ito. Amen? Kita ko sa kanila na meron silang mababang kalooban. Amen? So, purihin ang Panginoon sa inyo, ate. At alam ko masisipag ito eh. Pero hindi ko nga namarites itong dalawa ito. Kaya malalaman natin. Pero sa tingin ko, biyaya ng Panginoon, ano sila eh, mapakumbaba ba? Mapakumbaba. Amen? So, doon nga po sa binasa ni ate, this kind does not come easily. It is not cheap thing. Praise of you offer God when it really costs something to do it. Ito na po yung uri ng pagpupuri sa ating mahal na Panginoon na sa kabila ng magagandang nangyayari daw po sa buhay natin ay pinapakita pa rin natin na yung pagtitiwala natin sa ating mahal na Panginoon. Sa kabila daw po ng hirap, sa kabila ng trials, andun pa rin po yung pagtitiwala natin sa ating mahal na Panginoon at yung relasyon. Importante po kasi yung relasyon natin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kita tayo, konti-konti na lang. Isang oras pa lang naman po ako, di ba? Kasi sa preaching, sabi raw sa preaching, dapat ang preaching daw 45 minutes lang. More than 45 minutes, saan ko ang mga participants. Kaya dapat sa preaching 45 minutes maximum. Pero iba rin kasi yung kilos number ng Espiritu eh. Kapag nakikita mo na talagang puspos na puspos tayo ng Espiritu, ang sarap mag-preach. Di ba? Kasi kung ang lahat ng mga listener ay talagang nakikinig at talagang pumapasok sa kanilang mga puso. Amen? Amen. Dami talagang side brain nito si Pastor. Hindi matatapos itong ating lesson na ito. Gutom na ako eh. Gutom na ako eh. Nasa ano ba tayo? Sa side brain ko nawala tuloy ako. Ayun, letter E na pala tayo. Reason for offering a sacrifice praise. Mabilis lang to. Mabilis lang to. Sige, pakibasa mo kasi ito. Ano lang to? Reason for offering of a sacrifice of praises. Puro, puro verses na lang siya. So, bibigyan na lang natin ito ng summarize mamaya. Gusto ko lang lahat makapagbasa para
Marites ko kayo mamaya. Sige, si Kuya Ata ang magbabasa. Praise declare Old Testament animal sacrifice. Psalms 50 verse 13 to 15. 69 verse 30 to 31. 141 verse 2 Peter 2:5. Amen. Sabi ko rito, Psalms chapter 50 verse 30 to 15. Psalms chapter 69 verse 30 to 31. Psalms chapter 141 verse 2. 1 Peter chapter 2 verse 5. Ngayon pababasa natin kay Kuya yung Psalms chapter 50 verse 13 to 15. Si Kuya Musikero. Kay Kuya Musikero na parang, ayan eh, bilang ko yan eh. Abot yan ang ganito kay Kuya Daniel. Bilang ko yan. Bilang yan. Bilang ng Panginoon pala yan. Hindi ko bilang yan. Amen. Kaya yan, aabot niya kay Kuya Daniel hanggang sa katapos-tapusan. Psalms 50, 13 to 15. Ang karne ng toro, yun ba'y aking pagkain at ang inumin ko ba'y dugo ng kambing. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ninyo, ito pa ninyo sa lahat. Kung kayo ay may bagabag, kulagi ang tawagin. Ako'y aking. Kayo'y aking ililigtas. Ako'y iyong pupurihin. Amen. Sige Kuya, basahin yung susunod. Ako pala may mali. Psalms chapter 69 verse 30 to 31. Tandaan niyo po ha, hindi pwede yung pinabasa ni Pastor. Ang bilis, ayos. Tandaan niyo yung pinabasa natin. Mag-take note tayo para mamaya ma-review natin. Ano po? Psalm 69:30-31. Purihin na ng Diyos aking awitan, tatakilain ko at pasasalamatan. Sa ganitong diwa, ikay kalugod, higit pa sa aking torong inihandog, higit pa sa bakang pinagkakaloob. Amen. Sino sumunod? Si ate na. At kalulog. Psalm 141 verse 2, ate, ayan. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo masarap na sanyo hando esenso itong pagtaas ng kamay. Amen. Thank you po sa pagbabasa, ate. 1 Peter chapter 2 verse 5. Si Kuya Jason. 1 Peter 2 verse 5. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong spiritual bilang ang paring tinalaga para sa Diyos. Mag-ari kayo sa Diyos na may handog ng spiritual na kalugtungod sa Kanya, alak-alak kay Kristo. Amen. Tandaan nyo ha, sinasabi ko, tandaan nyo yung binabasa natin. At hihingi ako ng tulong sa inyo kung anong pagkakaunawa natin. Kasi hindi pwedeng ang teacher lang ang natututo, ang instructor lang ang natututo, lahat tayo nag-aaral dito. At tapos na ba tayo? 1 Peter. Ayun. Sino nakatanda ng mga binasa nyo? Anong pagkakaunawa? Kahit simple ano lang. Offering. Tama si Kuya Peter. Ano pa? Si Ate Nurse. Tutulungan ako niyan. Sacrifice. Amen. Si Ate Ivy. Sige, basahin mo ulit, Ate Ivy. Bigyan mo naman ako ng tulong. Yung mga binasa natin kanina, sabi ko, tandaan niyo yung mga binabasa natin. Sa Psalm chapter 50 verse 15. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Amen. So, tama ang mga sinabi ni Kuya. Anong sabi mo, Kuya? Offering. Sacrifice. Sabi mo rito, nung panahon ng lumantipan,
nagsasacrifice ng hayop. Di po ba? Ngayon, sa New Testament, hindi na kailangan mag-sacrifice ng hayop. Amen? Magpupuri tayo. Yung papuri natin, yun na yung sacrifice natin. Pag nagpupuri tayo sa Panginoon, para na tayong nag-sacrifice ng hayop. Amen? So napaka-importante talaga yung nagpupuri. Nagsasakripisyo. Amen? Napakabuti ng Panginoon. May natutunan tayo, itatak natin sa ating puso, sa ating isipan, napaka-importante ng praise. Amen? Kaya huwag papatay-patay. Tanto. Ganun. O iba nakaganon. Iba praise nakaganon. Diba? Napaka-importante ng praise. Tinataas ang kamay. Darating tayo. Bakit ba tinataas ang kamay? Surrender. Makikita natin mamaya. Amen? Napakabuti ng Panginoon talaga. Hindi ko alam, kaya ko palang itawid sa bayaya ng ating mahal na Panginoon. Nagkasakit ako isang linggo. Nilalaglag ako. Lagi akong stress. Buti na lang ng Panginoon, ng biyaya. Ewan ko, di ba, ilang buwan na akong ganun, di ba? Tuwing pagpatak ng Monday hanggang Wednesday, may lagnat ako. Pagdating ng Thursday, mawawala yan. Hanggang Sunday, mawawala yan. Pagdating na naman ng Monday, may lagnat na naman ako. Nagpa-check up naman ako, puro normal lang aking lab test. Ano ko bakit kaya? Siguro may pinapahiwatig ang Panginoon. Lagi yun ang sinasabi ko, may pinapahiwatig ang Panginoon sa akin. Kasi habang may sakit ako, doon ako nagkakaroon ng time na para makapag-meditate ng mabuti. Amen? Sabi ko, biyaya ng Panginoon na may sakit ako. Sarap mag-meditate kasi kahit na medyo, sabi nga sa mga lasinggero malagihay. Di ba? Malagihay. Pero ako malagihay sa gamot. Malagihay. Tagalog yun, di ba? Malagihay, Tagalog. Tagalog yun. Malalim na Tagalog. Ay, ako ay Tagalog eh. Wala sa mga nagiinom, mga nag-umpisa siya mga kabuginom, malagihay na. Mainit na tenga. So, ayun na tayo. Restoring o biblical. Papaba naman si Pastor, kakain na tayo. Nasaan na? The restoring of biblical praise to God church in this day fulfills. Sino na yung babasa sa atin? The restoring of biblical praise to God church in this day fulfills prophecy. Psalms 102 verse 18, Isaiah 61 verse 3, Jeremiah 33 verse 10, 11, Amos 9 verse 11, and Acts 15 verse 13 and 17. Amen. Psalm 102. At dahil po uli natin, magtatanong uli ako mamaya para matulungan niyo ako. Sino mabasa ng Psalm 102? 102 verse 18. Psalms 102 verse 18. Ito yung masusulat upang matunghayan. Susunod na kahit di pa dumarating. Ikaw nga, O Yahweh, ang siyang pupurihin. Amen. Sabi ko sa'yo, abot yan hanggang kay Kuya Daniel Sinusunod. Kamaya natin isasummarize ha. Sasummarize ulit natin ha. Huwag niyong ipopost sa YouTube, baka sumikat si ate. Dapat pasikatin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Pasisikatin natin siya. Ilalahat natin kung paano kumilos sa atin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ni Kuya kanina sa amin, Pastor,
magdi-decide pa mag-evangelize ako sa bata. Meron kasi kaming elder na stricto. Huwag kayong mag-evangelize sa babae, ha? Lalaki sa lalaki. Bawal yung lalaki sa babae. Hindi pwede yung gano'n. Kasi meron kaming elders na talagang ayaw niya ng gano'n. Although tama ko yun. Kasi sa pag-aaral talagang hindi dapat laging nakikipag-communicate ang lalaki sa babae. Lalo na sa Saudi Arabia. Lahat tayo merong pangulila sa ating mga mahal sa buhay. Nakakala natin ito yung sagot sa ating mga pangulila. Kaya reminder sa atin. Reminder sa atin yan. Kahit si pastor, hindi pwedeng lagi nakikipag-communicate sa babae. Kahit si pastor po. Kaya reminder po sa atin, magbabantayan tayo. Magbabantayan tayo sa isa't isa. Hindi pwedeng pababayaan mo lang na ganun lagi. Bantayan nyo ang isa't isa. Dahil ang demonyo ay laging nakamasid sa atin. Tutuksuin na tutuksuin tayo yan. Kaya magbabantayan tayo. Kaya sabi ko sa kanila, sabi ni Kuya TJ, basta si Ate Jonah, napaka-conservative niya. Sabi ko naman kay Kuya TJ, tama yan kasi balance. Kung ang pastor niyo medyo magaan, dapat talaga merong elder na marunong tumingin sa mga gano'n. Kasi na, although hindi naman paramihan to, kung marami nga kayo, pero may mga ikinikilos na hindi maganda. Mas mabuti na yung konti na lahat focus sa Panginoon. Amen? Kaya itong pag-aaral na to napaka-importante para sa atin. Kasi sabi nga natin, kayo ang mga frontliner ng gawain ng service. Amen? Wala na naman si Pastor, naka-side J na naman. Isaiah tayo. Isaiah na po ba? Isaiah po. Isaiah 61:3. Upang pasayahin ang mga tumatangis sa Zion, kaligayahan sa halip na bigyan ng kapighatian, awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh, na ginagawa kung ano ang makatuwiran at maluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. Amen. Thank you, Kuya Ogi. Encouragement po ng ating mahal na Panginoon, doon sa mga binabasa natin, kumuha tayo ng mga isang salita, isang aral na magiging natin, yung tipong ma-share natin sa isa't isa. Para naman hindi nahihirapan yung mga mahuhusay na natin. Kahit isa lang, may binasa ka dyan, take note, ito pagkaunawa ko, pwede to. Mamaya sabihin ko kay pastor to, mai-share ko to sa mga nakikinig. Amen? So take note tayo. Amen? Ini-encourage tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi pwedeng laging nakaupo lang. Walang grades pag nakaupo lang. Kailangan sa pag-aaral, may recitation. Hindi po ba? Hindi puro quiz. Pag quiz lang hindi kumpleto ang ating pag-aaral. Kailangan may recitation, may participation, may quiz. Amen? Kaya dapat meron tayong recitation. Kaya konti konti lang, notes. Yun. Sinong babasa? Tumakatatak niya. Gusto ko ng English. You're blessed. Jeremiah chapter 33, verse 10 to 11. Ito po ang sabi ni Yahweh. Sinasabi ninyo na ang lugar na ito ay parang disyerto. Walang nakatirang tao o hayop. Walang naninirahan sa mga lungsod ng Juda at walang tao sa mga lansangan ng Jerusalem. Ngunit darating ang panahon na muling maririnig sa lugar na ito ang katuwaan at kasayahan. Ang tinig ng mga kinasal habang sila'y nasa bahay ni Yahweh upang maghandog ng pagpupuri at pagpasalamat. Maririnig ang sigawang purihin si Yahweh na makapangyarihan sa lahat.
Dahil sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman, at ibabalik ko ang kayamanan ng bayan. Ako, si Yahweh, ang may sabi dito. Amen. Sino kayo makakatulong kay Kuya? May makakatulong po ba kay Kuya? Sa napakasimpleng payak na pagkakaunawa po natin. Ay, si Kuya Alvin. Bigyan natin ang pagkakataon si Kuya Alvin. Sa akin pong pananaw, ito po ay nahahantulad. Sa akin pong pananaw, ito po ay nahahantulad sa isang simbahan. Amen. Na kung saan, alam po natin na nanineglect ito ng maraming tao, maraming kapatid, na inini-restore ng Panginoon, na siyang lugar kung saan pupurihin ang Panginoon. Yung word, nire-restore. Natumbok ni Kuya Alvin. Amen. Palakpakan natin si Kuya Alvin. Amen. So, nasaan na tayo? Susunod. Amos. Amos, kumbaga sa mga social. Amos. Sa mga katulad nating mga manlulupalang, Amos. Amos 9:11. Sa araw na iyon, ibabangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David at aayusin kong muli ang mga nasirang dako. Ibabalik ang mga guho, itatayo kong muli iyon, kagaya noong una. Amen. May makakatulong ba kay Kuya? O kaya na ni Kuya? Magtatawag ako. Kaya na mo na. Ay, si Kuya, si Ate. Si Ate Maris. Magaling to, si Ate Maris. Kaya magtatawag ako talaga. Yung simple word lang, Ate Maris. Tumbukin mo lang yung sinasabi. Ito yung ano po, promise ng Panginoon sa kanya na aayusin niya, i-restore pa rin. Amen! Promise pa rin ng ating mahal na Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Amen! Palakpakan natin si Ate Maris. Amen! Ang butis talaga. May kli lang yan. May kli lang yan. Sinusunod natin? Wow! May kli nga lang. Acts 15 verse 13 to 17. Dito ba yun? Acts 15 verse 13 to 17. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, makinig kayo sa akin. 14, kakatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya. Ito ay sumasang-ayon sa pinahayag ng mga propeta tulad ng nasusulat. Sa 16, pagkatapos nito ay babalik ako at muli kung itatayo ang bumaksak na kaharian ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho. 17, upang hanapin at sambahin ng lahat ng mga tao ang Panginoon sa lahat ng bansang tinatawag ko upang maging akin. Amen. Hindi na tayo tatawag na katulong. Kaya na ni Kuya Pitts yan. Gaya po na sinabi ninyo, tatayo din niya yung kahariang naguho, hindi lang para kay David po, pati sa mga nananampalataya. Amen! Ito yung sinasabing kaligtasan nga po natin. Amen! So, last part na tayo. Wow! Makakakain na kami. Walang gising. Walang gising. Lahat tulog. Pumalakpak ang tulog. Lahat gising. Amen! So, last part na po tayo. Last part na po tayo. Old Testament words, Hebrews word translated as praise. Ito na. Ito na po yan yung sinasabi natin kanina.
Ito na po yung mga Hebrews word. So, madali lang to. Babasahin lang. At uunawain naman, hindi babasahin lang, uunawain. Okay. Number 1, Barak. Pakibasa naman po ng Barak. Barak. Amen. Praise the Lord. Barak. To kneel in adoration, hear the gesture of the whole body speak volumes of praise. To kneel before God is to manifest humility and demonstrate His superior worth and position. Hindi na ako tatawag, kuya, ha? Amen. So, being a worship leader, para sa akin pa, as a worship leader, I speak His name. Marami po kasing names si Lord eh. He is Lord. He is Lord. Amen. Tinatawag natin siyang He is the great healer. He is our head pastor. Marami po. As a worship leader, pag nasa highest praise worship na pa tayo, we speak His name. Only His name to worship. Kasi wala tayong ibang sasambahin kundi siya lamang. Kasi He is our superior. Amen. Ibig sabihin ng Barak, to kneel in adoration. Ang pagluhod sa harap ng Diyos. Ang pagluhod sa harap ng Diyos, nagpapakita ng pagpapakumbaba at pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Tandaan, Barak, kneel in adoration. Yung pagluhod daw po. Yan yung Hebrews word. Amen? So, tandaan, baka may quiz mamaya. Amen? Number 2, halal. Ang halal sa Arabic, ano bang halal? Banal. Oo, raw halal. Basahin nga lang po natin. Ay, si ate siya. Number 2, halal. This is the most frequent used word in the Old Testament for praise as it occurs 88 times. Its primary meaning is to boast, to celebrate, to save about, to glory in. To praise, therefore, should have a clear, distinct sound. There should be no confusion as to what is intended. It must be clearly recognizable for what is in. It is a note of celebration, a boasting in the Lord. Hindi na ako tatawag, ate siya. Call a friend. Ano ba yung ginagawa nyo pag nagpe-praise tayo dito? Di ba pinagsisigawan pa natin, di ba? Song with action, with pagpipraise po sa Kanya. Wala pong ibang pinupuri kundi siya lang. Amen! Yun yung halal. Walang pagpipigil na talagang pinapraise natin ang ating mahal na Panginoon. Di po ba? In short, masiglang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Masiglang pagpupuri. Halal. Number 3. Hindi ka nakaligtas, Pas? Pastor. Pwede rin si Pastor. Mas maganda ang ibibigay na insight ni Pastor Tiang. Kasi special request. Special request eh. Kaya Pas pa lapit. Ayan, dito na. So, Halloween. 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 So, number 3 po, ano? Sa aming praise. It is derived from halal. Kasi dito sa Saudi, pag halal, yun talagang nila, pinag-pray yung, kagaya ng mga manok na halal. Yun yung kinakain talaga nila. Siguro, talaga. So, halal. Pero dito, iba yung sinasabi sa halal, ano? It is derived from halal. A celebration of Thanksgiving, yung po pala yung halal, no? Celebration of Thanksgiving for the completion of harvest. Such praise is to be expressed in merriment. A post-harvest scene in any agricultural country would illustrate the essence of this word. And harvest is safely gathered in the gathered in. The hard work is finished and tools are laid down. The crops are safely stored away. It is the time to celebrate the successful completion
of the harvest. Singing and dancing are the order of the day, rejoicing in the expression of thanksgiving and praise. Amen. Amen. So, yung po napakaganda nito dahil sa atin po sa Pilipinas, yung mga magsasaka, ang kaugalian nila at pagka yung unang ani, gumukuha nga sila ng tapos parang yung iba naman po talagang pinipili yung maganda para sa susunod meron po silang pang punla o yung gagawing tanim. Pero yung po, hindi po sa atin sa Pilipinas, hindi po sila showy. Kasi nandun lang sa puso nila yung kagalakan dahil tiba-tiba sila, maraming naani. At yun. Pero praise God dahil doon po sa kanilang mga nag-gathered na mga palay at sila ay blinis ng Panginoon Diyos, ay merong iba po na talagang sila ay nagbibigay para sa mga nangangailangan tulong. Ano po. Pero dito po ay ito po yung kultura ng mga Israelita ng bayan ng Diyos na si Yahweh. Ay ito po yung kanilang kaugalian na kapag dumating na po yung harvest, naalala ko pa nung namumulot si Ruth doon sa sa bukiran at napansin nga yun naging asawa niya. So yung time na yun, harvest time, ay sa bagay wala naman pong ipinakita doon na nagbubunyi kasi hindi na-emphasize po doon. Pero sabi po dito, isang kultura po ng mga Israelite na sila ay talagang nagbibigay ng papuri, ng parangal sa Panginoong Diyos dahil sila ay pinagpala ng Panginoon at bigyan ng maraming ani at maganda po. So yun po yung ipinapaunawa ng Panginoong Diyos. Pastor na. Pero in short term, ibig sabihin, Hilyuwi, ibig sabihin, nagpe-praise tayo sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Hilyuwi! Hallelujah! Hallelujah! Amen? So, sabi ko nga, itong lahat tayo makakapagbasa. Number 4 natin. Tehila. Tehila. Tehila is another word to retired, from halal. This time, the emphasis is on singing. We sing our halal. Our celebration, we sing for a clear song of praise to God. We celebrate His love and faithfulness to the songs. Song and hymns should be clearly and unmistakably song of praise to God. We are the boast about Him in word and music. Amen. Kuya, alam mo yan. Alam mo yan. Huwag mong pahirapan sarili mo. Basahin mo lang mabuti. Huwag mong pahirapan sarili mo dahil yan ang talent mo. Alam mo yan, kuya. Kaya lang siguro kinakabahan ka, pero alam mo yan, alam ko. Kasi napakalinaw dyan na sinasabi, yung sabi dyan, songs and hymns should be clearly. Yung kumakanta, yung pagkanta. Kaya alam mo yan. Alam mo yan. Na, kumbaga, Pastor, ganyan din ako kapag kinakabahan, hindi ako makapag-isip ng mabuti. Huwag kang kabahan. Sige, sa akin po pa pagtadya ka na sa may pulpit talaga. Pagka paperwork ka na. Spirit, lalabas yung anointing pag nandun talaga yung Amen. Pagiging tapat sa Amen. So, yun daw po, sa pagkakataong daw po ito, dahil yan na yan daw po yung pinagdidiinan yung pagkanta. Yung pagkanta natin. Ay, na rin po. Para yung anointing mas. Amen. Na nag-uugnay sa yung mga musical instrument. Kaya tehila. Kaya sabi natin, praise, pagkanta, tsaka yung mga musical instrument. Si Ate Maris na?
May ginagawa pa si Pastor. Shabbat. Shabbat. This means to address and shout with a loud tone of voice, a shout of triumph, glorifying in victory. Praise does not always have to be noisy. We almost always have to shout, but there are occasions when triumphant it is the only fitting manner in which to praise our God. Psalms chapter 47 verse 1 says, "Shout unto God with the voice of triumph. When the occasion should not be half-hearted, let your shout of praise be a resounding one." Hindi na ako tatawag ng katulog. Kayang-kaya ng ating mga isyan. Sinasabi dito pas na hindi naman sa lahat ng panahon kailangan mong sumigaw. But yung pagkakanta ay yung may galing sa puso po. Amen. Amen. So, importante na talagang kumakanta tayo. Hindi pwede yung nagpe-praise and worship dito ikaw ay pindot ng cellphone. Diba? Napaka-importante na kumakanta. Kaya nga praise and worship Merong nagpe-praise and worship dito nakatingin cellphone. Tinitignan yung mga display ng ni pastor. Diba? So napaka-importante. Focus tayo. Nagpe-praise and worship tayo. Ibibilang mo ilang isda. Amen. Tapos bigla na maalala, wala pa pala sinaing. Diba? So, distracted na. Diba sabi ko nga sa inyo, ang praise and worship, kung sino yung frontliner, tayo, ang mga frontliner dito. Kung distract mo ang frontliner, mahihirapan po tayo. Kailangan hindi tayo distracted. Focus. Amen? Kaya yung pagkanta natin, napaka-importante. Next tayo. Bigay natin kay Pastor, ano kaya? Duming naman itong pang-anim. Mamaya na si Kuya Daniel. Kay Pastor Doming naman. Kasi, na-miss ko si Pastor Doming. Kasi bilang yan bilang talaga yung basahin na yan. Amen. Ang 6 po, Zamar. The meaning is to touch or play the string and make music with the voice and to sing for praises. That is an obvious reference to praising God using musical instrument. It also the sense of singing praise to the accompaniment of music instrument. How wonderful to play unto the Lord on all kinds of instruments, making a glorious anthem of praise unto God. Amen. Sa akin po, ang pagkaintindi ko rito, yung pong mga kapatiran natin na tumutugtog, no? Kasi po, hindi man natin kailangan kumanta ng yung boses natin, kailangan yung mga instrument natin parang kumakanta rin na nakaka-glorify sa Panginoon. Palakpakan natin sa Panginoon. Importante kasi nakatutok tayo sa mga instrument natin. Amen? So, ito na yung pang-pito natin, ito yung sinasabi natin. Hindi ko, mamaya na si Pastor, mamaya na si Pastor Roger. Hindi mo natin kay Kuya Daniel. Kay Kuya Daniel to Kung sino yung siya hinahanap. Thank you po. Yun, kay Kuya Daniel. Ayan, the meaning, yada, number 7. The primary meaning is to give forth a confession of thanks. However, it also conveys the thought of extending forth the hands, giving hands with the hand extended toward God. Amen! Amen. Ayun. Bali, bago ako state to, gusto ko lang na i-emphasize yung halal kanina. Na siya yung root word ng hallelujah. Amen! Kaya kapag nagsisigaw tayo ng hallelujah, kaya nga diba pang-derive from halal. Siguro tatlong siya na binanggit kanina. Siya yung root word. Ito naman, bali, to give forth confession of thanks. Tinataas natin yung kamay natin, giving thanks with the God, extended toward God. Amen!
nililip natin kami natin, dapat hindi siya nakaganon. May nakaganon. Yung katulad yung ginagawa ni Pastor talaga nakataas yung kamay. Yun. Yan. Napaka-importante. Pag nagpe-praise tayo, nakataas ang kamay. Importante yun. Kasi yung nagpapakita na mayroon tayong pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng pagtaas ng ating mga kamay. Pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kaya importante na itinataas natin ang ating kamay. Di po ba? Kaya unang-una ko pala nakita rito si Pastor Floyd, sabi ko, iba to. First time na makita ko, si Pastor Floyd, dalawang kamay. Talagang itinataas niyang gano'n. Sabi ko, ito ang kasama ko. Ito dapat, dito ako. Sa kanya ako kasi kita ko kung paano siya magpuri sa Panginoon. Kita ko kung paano siya magsamba sa Panginoon. Talagang idinadapa niya. Nagpapakumbaba siya. Nasabi ko, ito. Papasin na, nung magyakapan kami ni Pastor nung unang araw ko pa lang, naluluha na ako. Sabi ko, ito ang kailangan ng church namin. Amen. Amen. Kaya, salamat sa ating mahal na Panginoon kasi talagang dinadala tayo sa mga tamang mga tao. Amen. Praise God. Bigay naman natin kay Kuya Rod, kay Pastor Roger, yung panghuli na. Eto na, kay Pastor Roger. Palakpak at tulog! Ay, gigita. Pastor Roger. Hindi kaya. Tawda. This word comes from the same root as yada. Thus has a very similar meaning, but it is even more specific. It means the extension of the hands in adoration and thanksgiving. So, katulad ng sinasabi niya ng yada sa number 7, ito yung mas specific na sa patunay na ang pagtaas mo yung sinabi mo Pastor kanina, isang patunay na pagsuko sa Panginoon. Sabi nga, lahat ng binanggit natin kanina, the meaning of praise, mababali wala lahat yan kung meron kang doubt sa Panginoon, ginagawa mo lang yan dahil sinusunod mo yung mga nagtuna mo. Pero pinakamali na kasi yung talagang alipin naman ang puso mo, kaya mo ikiatat ang kamay mo. Amen. Salamat natin si Pastor. Ayaw-ayaw pa. Tulog si Pastor. Okay, tapos na tayo. Pero magbibigay lang ako ng konting acronym. Medyo nag-research din ng konti. Pero ito, hindi natin na i-preach kasi baba na. Praise stands for praise. R stands for repentance. A stands for us. I stands for intercede. S stands for speak the word. E, enjoy His presence. Amen? Sabi natin, through God-given strength, no enemy can ever triumph over us. Amen. Amen? Amen. Sa pamamagitan nga po ng lakas, bigay ng biyaya ng ating mahal na Panginoon, walang kaaway na maaaring magtagumpay sa atin. Amen? Amen. Kaya importante ang praise. Conclusion natin, we will continue to praise and worship my God, not because my parents told me, but because we experience His goodness and mercy for us. Ganun nga po ka-importante ang pagpupuri natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung tayo po ay aawit, napaka-importante nga po na malinis tayo. Napaka-importante, nagpapakumbaba tayo. Napaka-importante na marunong
tayong magpasalamat. Cultivate gratitude. Amen? Cultivate gratitude.